Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Guys, pag-usapan natin etong reaksyon ng tatlong alyansa para sa Bagong Pilipinas senatorial candidates. Si Ping Lacson, Tito Sen, at si Erwin Tulfo. Reaksyon po saan? O reaksyon po nila dahil sila po ay hindi isinama sa mga inendorso ng Iglesia ni Cristo. Ayan mga kababayan. Kasi ang mga inendorso ni Manalo o ng Iglesia ni Cristo ay eto pong mga ito. Yan po yung nasa ating screen. Pero balikan na lang natin mamaya yan. Pag-usapan muna natin yung reaction ng tatlong top notchers. Actually, eto mga kababayan, etong tatlong ito ay hindi po nawawala sa top 6. Lagi po silang pasok sa sa listahan ng mga surveys na talagang nangunguna. Survey ng Pulse Asia, SWS, Publicus. So sila lagi yung pasok sa sa top 12. At hindi lang ba sa top 12 mga kababayan. Si Erwin saka si Tito Sen, lagi ko nakikita 1 2 3. Si Ping Lacson laging pasok din sa top 12. So ito yung mga top notchers. Pero sa kabila noon hindi sila napili ng Iglesia ni Cristo para i-endorso. Kaya ito basahin natin yung naging kanilang mga reaction. Ito yung reaction ni Lacson Sabi niya, ako lagi ang aking nasa loob yung boto kasi yan ay natatanging karapatan ng bumoboto. Maski ito'y isang tao lamang o isang grupo ng tao. So ang attitude ko, dalhin man o hindi, igalang natin yung kanilang pasya. At kami naman, ako matagal, marami tayong kaibigan sa INC, mananatili pa rin kaming kaibigan nila maski hindi kami dinala. Ayan po yung sabi ni Ping Lacson. Sabi naman ni Tulfo na ito nga yung naka-front runner po. Lagi po dyan sa surveys. Sabi niya, wala naman po siyang hard feelings dito sa INC na ang pinapatupad ay black voting. Ibig sabihin, kung ano ang sabihin ng kanilang ministro, ayun ang kanilang iboboto. Ewan ko kung gano'n yung ibang membro kasi sinasabi nila, pag sinabi ni Manalo, susundin ang membro. Para pala itong mga robot. Para mga robot kung ano yung sabihin nung namumuno sa kanila, yun ang boboto mo. Ibig sabihin, hindi ka na pwedeng bumoto ng iba, hindi mo pwedeng express yung nararamdaman mo sa pamamagitan ng pagboto. Para kang robot na pag sinabi nila, boto mo to. Opo, sir. Boto nyo to. Opo, ministro. Parang mga robot pala ito mga to kung susundin nila yung sinasabi ng kanilang leader. So, sabi ni Tulfo, siguro meron silang tinitingnan na isasama ba natin ito? Ito ba ay karapat dapat na dalhin ng kapatiran? Tulad ng sinabi ni Senator Lacson, I don't feel bad na hindi ako pinili. Ayan po ang sabi ni Tulfo. Sa kanila yon, alangan namang ipangalandakan ko sarili ko sa kanila kung ayaw naman nila ng pamunuan. So what I'm going to do na lang siguro is we just have to pray. Told by loved ones to pray on Monday na pumasok tayo. Ayan ang sabi ni Tulfo, mga kababayan. So mamaya titingnan natin yung mga napili ng INC. At tingnan natin kung ano ba yung nakita nila doon, bakit nila isinama. Kasi para sa akin mga kababayan kung ako pipili ng mga senator, etong tatlo na. Kasi eto yung may mga napatunayan at may mapapatunayan pa. Ewan ko lang dun sa mga mamaya puntahan natin yung mga pinili na itong mga INC. At ewan ko lang kung susundin sila ng mga membro nila na parang ginagawang robot. Ano kayo di remote? Di susi kayo kung anong paggawa sa inyo gagawin ninyo? Pasensya na po kayo sa mga iglesia. Pero ako hindi kasi ako sang-ayon sa ganun Kasi meron tayo sariling karapatan. Hindi ako pwede diktahan ng kahit sino. Kahit pa ministro pa yan. Hindi ako susunod sa kanya dahil sinabi niya. May sarili kong pag-iisip, may sarili kong pananaw kung sino gusto ko iboto. Halimbawa ako miyembro, kahit sabihin pa ni Manalo na iboto ko itong mga to, kung ako naman ayaw ko, hindi ko boboto yan.
Kaya kung itiwalag nila ako dahil sa paniniwala ko, di itiwalag nila ako. Ganun yun mga kababayan. Kasi para kayong robot eh. Ano kayo, uto-uto? Kaya siguro, hindi naman lahat siguro ng membro nila susunod dyan kay Manalo. Alam ko mga kababayan, meron din mga hindi sumusunod dun sa mga ministro nila. Sabi ngayon ni Tito Sen. Ito naman sabi ni Tito Soto. Ayan. May kanya-kanya kasing paniniwala, may kanya-kanyang pananaw. To each his own, ika nga. Ayan po. At narinig ko rin na sinabi ni Tito Sen, mga kababayan, na mas mahalaga sa kanya ang endorsement ng Panginoon. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kahit pa i-endorse yan ni Manalo, yang mga yan. Kahit ilang Manalo pa mag-endorse niyan, kung hindi yan ang kalooban ng Diyos, hindi mananalo yung mga yan. Itagaan nyo sa bato. Tingnan nyo sa darating na eleksyon. Eto, mga kababayan, yang mga yan na inendorso ng Iglesia ni Cristo, ewan ko lang kung pasok lahat yan. Kasi, tingnan nyo mga kababayan si Marcoleta, hindi naman pumapasok sa top 12 to eh. Laging kulelat yan eh. Hindi pumapasok yan. Hindi nga pumapasok sa winning circle yan eh. Talagang sinuporta lang ng Iglesia ni Cristo kasi miyembro nila to eh. Pero ang totoo, ayaw dito ng mga tao. Iglesia lang siguro may gusto. Pero bakit ayaw ng mga tao yan, si Marcoleta? Tingnan niyo sa survey. Hindi pumapasok yan sa top 12. Lalong-lalo na, ito si Senator Amy Marcos. Naku po, Diyos ko naman. Itinatakwil to ng mga loyalista, itinatakwil ito ng mga DDS. Tapos pinili ng Iglesia ni Manalo. Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Isinama pa nila Bato de la Rosa. Etong di umano mga kababayan ay sangkot sa EJK. Libo-libong mga biktima ng tukhang mga kababayan ang nagrereklamo dito kay Bato de la Rosa. Pero pinili pa rin i-endorso netong INC. Ano-ano ba ang basihan? Kaya sabi nga ni di ba? Sabi ni Erwin Tulfo, siguro meron silang basihan. Anong basihan ngayon? Bakit isinama nyo etong si Bato de la Rosa na naharap po sa kaso ng paggurgur? Walang kalaban-laban, ginurgur at sinabi ng laban. Bongo! Bakit isinama ng Iglesia ni Cristo? Ano ang basihan? Ano ang kinonsider ninyo? Malasakit? Malasakit pa talaga yan? Hindi nyo ata napakinggan yung yung sinabi ni Colonel Asierto INC, hindi nyo ata narinig na nagsabit siya ng report tungkol sa mga nangyayari. Pero hindi siya pinansin ni Bongo. Ang sabi nga ni Asierto, protector ito. Protector ito ng alam niyo na yung sinasabi ko, yung mga mamahaling asin. Protector ito sabi ni Asierto. Tapos isinama ng Iglesia ni Cristo. Bam Aquino, okay yan. Wala kang masasabi niya kay Bam Aquino. Camille Villar, isa pa to. Bakit? Dahil big time ba? Itong mga Villar? Dami nga reklamo na ito Dami reklamo dyan sa kanilang negosyong prime water. Ito ang pinili ng iglesia ni ni Manalo.
Yung negosyo lang ang iniisip, yung mga tao, yung kanilang mga consumers. Panay reklamo, milyon-milyon ang reklamo. Tapos yung pa napili ng INC. Guys, hindi ko kinokontra yung pinili. Hindi ko alam kung paano kayo nagbase, ano pinagbasihan ninyo, paano nyo kinonsider itong mga kandidatong ito. Sa akin lang ako nagtatanong lang. Kasi ako nagtataka eh. Parang iba eh. Iba yung ano nila. Ano kaya pinagbasihan nila rito? Ano to? Pinarapol-rapol lang ba yan? Yung tambiolo, tapos Ops! Ba, makina! Ops! De La Rosa. Hindi, siguro pinag-aralan naman nila to, pero ba't ganun? So yan mga kababayan, yung komento ko dito sa kandidato na pinili ng Iglesia ni Cristo. Ito yung mga dapat pinili nila, yan yung tatlo na yan, pero mas pinili pa nila ito. Halos lahat ng pinili nila ayaw ng tao eh. Tingnan nyo sa survey, consistent na natanggal sila sa survey, nawala sila sa survey. Pero yung pa rin ang pinili na itong grupong ito. Kaya hindi ko alam kung susunod yung mga robot diyan. Susunod yung mga robot para sundin yung king robot nila. Yung kanilang puno. Black boat daw eh. Kung ano raw sabihin nung leader nila, hindi daw susundin eh. Wala. Wala wenta. Para kayong uto-uto. Hindi nyo na pa-practice yung inyong freedom to choose. Kasi ang susundin nyo yung kasi ang iboboto ninyo yung pinili ng leader ninyo eh. Diba parang parang yung mga miyembro sunod-sunuran. Sana lang, panalangin ko rin na yung iba, wag maging parang robot na disusi na kung ano sabihin nung nandun sa taas, susunod na lang sila ng susunod. Di ba? Okay, so yun lang po mga kababayan. Sa darating na eleksyon, malalaman natin kung ang inendorso ba ng Iglesia ni Cristo ay magsisipanalo kasi sa tingin ko ito'y lalagapak dahil nga sa survey hindi naman sila pumapasok. At ito pong mga hindi nila inendorso, sa tingin ko ito talaga ang mananalo po sa eleksyon sa Mayo 12, mga kababayan. Parang sa Maynila. Sa Maynila, inendorso nila si Isko Moreno bilang mayor. Pero inendorso ng JIL at ng yung kay Mike Velarde ay si Mayor Hani Lacuna. So, ang kagandahan lang sa JIL, hindi po yan black vote. Inendorso sila ng leader pero binibigyan nila ng freedom to choose yung kanilang mga miyembro. Hindi katulad ng INC na parang robot, dipindot, disusi. Kung ano sabihin ng amo, susunod. Etong kanilang mga miyembro. Ayun po ang kaibahan ng JIL at ng grupo ni Mike Velarde dito po sa INC. Well, anyway, wala tayong magagawa. Ganun ang gusto nila mangyari. Kung gusto nila sumunod, di bahala sila sa buhay nila. Basta tayo, gamitin natin yung ating karapatang pumili. Piliin po natin yung para sa tao. Piliin po natin yung talagang alam natin makakatulong sa atin para sa ating mga kinabukasan, sa kinabukasan ng ating mga anak, sa kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay. Okay, so ilang po. Basta tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila. To, it's iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.